evening, sakto mga kaibigan. Today is actually, salubong na, October 31. Again, is your boy Pepe, also known as Cross. And I have, of course, my partner in crime pagdating sa TMS or the Midnight Society. I have, introduce yourself. Hello guys, ako si Jean Jordan aka Type. Yun. Stage name ko yung Type. Ngayon, ako yung parang magiging sub-DPS ni Cross. Sub-DPS. Sub-DPS. Hindi, ano lang talaga yan, guys. Siya po ang may storya tonight. So, kung Yes. natatandaan nyo, guys, Hindi naman siya last year, no? Awa ng Diyos, hindi naman last year. Within this year din po siya. So, last time na pinublish namin, sorry ulit dahil napatagal ng gap. June o July, I think. July or June yun. So, we shared you some stories. Ngayon, most of the story nun was sa akin galing. And then, nagbigay si Type. Pero ngayon, solely it's something na, saan natin nakuha yan, Type, na story yan? Actually, nakuha ko siya sa Reddit. Yun. Yan. Yeah. So guys, kung gusto nyo makahanap ng mga ganda pang mga personal experiences na storya, legit naman talaga sa Reddit, marami talaga. So tonight, ano yung tell us more about, tell us a summary of it, kung ano tong something to look forward to tonight. Ayan, itong kwento na to kasi it's a story about two lovers, ganyan. Then yung parents nila parang, okay, so the girl died and then her parents outraged. Tapos na-divert lahat ng galit dun sa guy. So they put a lot of curses dun sa guy. Like every day may sakit siya, may ganyan. Tapos and then he tried to move away from them para mawala siya sa sight. Pero ayun, kahit lumipat kasi siya, palipat-lipat siya, ganun pa rin nangyari. Andiyan yung natin, full story niyan. So this is a story about two lovers. Pero yung pinaka talaga niya is a graduating student has to move away from the province. Ito yung summary because of a known witchcraft ba yun or like diba witchcraft yung ganon, yung parang nagka-curse sila. Mangkukulam, ganyan. He's in a relationship with Belinda, but sadly she died in a car accident. Her parent, which is yung witch, outraged and diverted her anger to Yul yung guy. She tried to cast painful curses against Yul. Yul's parents didn't know what to do that time. Even they went to the hospital, doctors can figure out what is the main reason. Ganyan. So they have to move. He has to move away from them. Kaso even yon, lumayo siya. May nararamdaman pa rin siya na sa tiyan niya ganun, may kumukulo na parang masakit. Tapos parang Pinoy itong mga to? Alin? Pinoy itong mga to? Oo, Pinoy siya. Taray, no? Tapos and then English. siguro one day or long week na wala siya naramdaman na kahit na okay na siya. Tapos one day, one night may napanaginipan siya na ayun. Kwento ko na. Oo, sige. Kung yan, exciting yan Sige nga. Ipasok na natin yan. Basahin mo na yan. Ayan. So si Yul ay criminology student. So ayun, may jowa siya si Belinda. Galing sila sa Mindoro. Di ba yung Mindoro, may something, parang yung urban legends na puro daw sila. May reputasyon. Oo, yung parang reputasyon na puro mga witch, gano'n. So, ayun, one day nag-joyride silang dalawa nung magjowa. Kasi parang anniversary nila. So, napunta sila sa isang hotel, ganyan. Then, they unwind. Kasi magulo talaga yung school.
unwind sila. So, inom na inom ng konti. Kaya lang, syempre, pag nakainom, yung tendency nun, yung, di ba, yung ano mo, eyesight mo, medyo nagbe-blur, or like yung consciousness mo, ano siya, di ba? So, ang tendency nun, medyo gewang-gewang siguro yung, yung Oo. car nila. Gewang-gewang yung car. So, may nabangga sila sa isang, like, concrete wall. Tapos yun yung nag-end dun sa life ng girl. And then, ayun, parang... namatay si girl. Yes, namatay si girl. Si boy lang yung hindi. Ayun lang. Okay. Minor injuries lang si boy. Kasi siya naman yung driver. Tapos yung airbags. Putok talaga sa mukha nila. So, yung mas napuruhan si girl kasi pagka nung airbag sa harap nila, merong mga debris Duguan. oo, talagang Oo. Yung mga bakal, mga kalat, lahat. Ang daming umano sa niya, katawan niya, which is the main cause of her death. Yan. Right. So, nung binurol siya, lahat ng friends and family nandun, nakatingin lahat kay Yul. Kasi alam nila lahat, si Yul lang yung kasama niya noong time na yon. So, nagagalit sila lahat. Galit na galit sila lahat kay Yul. Sinisisi nila si Yul bakit nagkaganon. Kung hindi sila inom, hindi sila like, pwede naman sila mag-unwind, di ba, nang hindi umiinom. Pwede naman Totoo silang, naman. pwede naman silang mag-grab na lang papunta doon, di ba? Sila na lang yung hayahay sa likod. Ganon. Oo. Kaya lang they chose to use a car. So, yun, galit na galit siya. Yung parents niya. And then, nung nalibing na, lahat sila, yung family ni Belinda, lahat sila naka-black. So, parang history talaga na mayroon talaga silang So, lahing ibig sabihin, naka-black pa rin sila kahit tapos na yung libing. Tapos yung, alam mo yung black, di ba, ang unusual naman na yung pagka-black talaga nung mga suot nyo is lahat black. Ultimo yung pants black, ultimo yung sila, Bagay, parang iba t-shirt lang yan, Oo, tapos oo. jeans, ganyan. Tapos sila talaga parang Belo. hood. Oo. Ano, Belo, hood. naka-hood. Na para silang Okay. mga may term dun yung mga Monghe, gano'n. hindi, yung makikita mo sa alam mo yung si Grim Reaper, ganun yung itsura ng mga damit nila. Yung naka-black. Naka-abito. Abito ba tawag doon? Hindi ko alam yun. Abito. Oo. Yung may mga butas mahaba. Tapos para silang naka-gown yun. Tapos yung mga girls naka-belo, tapos yung mga abito. And then ayun, hindi siya makalapit dun sa puntod, dun sa pinaka-libing mismo nung Si Yul. Oo, si Yul hindi mismo makalapit, hindi mismo abot ng bulaklak dun kay Belinda sa Medyo puntod sad niya. yun, no? Ang hirap nun kasi girlfriend mo Tapos True. ouch. Hindi mo man lang masilayan sa huling hantungan kasi nandun Oo, lahat yung tama. hindi mo mapuntahan kasi galit na galit sila sa'yo, baka mamaya kung ano Ikaw isunod mangyari. nilang ilibing no, kahit boy Oo. ka pa. Baka ikaw GG yun. isunod nila dun tulak ka na lang nila. Tapos ang ginawa niya para umiwas na lang siya sa gulo, doon na lang siya sa bahay nila nagmukmok, nagmourn, nagluksa, ganon. Tapos habang nagluluksa siya, may mga malamig na hangin, ganyan. So, feel niya, niyakap siya ng jowa niya, ni Belinda, niyakap siya. And then suddenly, biglang nung malamig na hangin, parang biglang sumama yung pakiramdam niya. Oh. Yung from head, una sa ulo, umikot yun. Hanggang napunta sa tiyan. Biglang yung tiyan niya kumukulo na parang may laman sa loob. Tapos nagulat siya. Naduduwal siya. Pagpunta niya ng banyo, nagsusuka siya ng alam mo yung mga butete. Insekto. Butete. Ang dami. Oo. Napakahirap naman. Ang dami nun. Niluwa niya talaga lahat. Parang nasa, isang timba o isang balde. Suka siya.
Oo, dinemonstrate pa. Talagang nagsuka siya. Sinuka niya lahat. Tapos may mga kasama siyang dugo. Tapos, syempre, nagkonsulta siya sa parents niya na bakit ganun yung nangyari sa kanya. Anong nangyayari sa akin? Wala naman akong nakain na kung ano. Ah, pero in scientific, 'di ba? Baka nakakain ka ng food na merong itlog ng O ano, 'di baka ba? Oo. food poison din, ganyan. Oh, food Eh, lumabas pala, poison. Pero buhay bakit pa. bakit butete, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? Tapos hindi lang isa nangyari 'yon, isang beses. Habang nag-aaral siya, pumapasok siya sa school, may mararamdaman siya na kung ano sa paa niya. Lalaki yung hinlalaki niya dun sa paa, yung mga ano niya, parang masasaktan, na iniipit, ganun. Na minsan nag-i-excuse na siya sa mga instructors or professors niya para umuwi, ganyan. Pero pag pumupunta siya sa clinic nila, Walang walang makikita. findings. Oo, wala. As in, yung paa niya, normal daw, ganyan. Hindi nila tinatanggap yung reason, pero yun, si Yul talaga nakakaramdam ng mga sakit talaga eh. Mga masakit yung paa, masakit yung tiyan, masakit yung ulo, mga ganyan. Pero di sila nakakakita ng mga findings kahit pulso. 'Di ba sa Oo. pulso minsan nararamdaman nila yung kung meron talaga. Kaso wala Oo. daw talaga. So hindi nila tinatanggap yung excuses. Tapos one day, napag-isip-isip nila nung parents niya na lumayo. Ay, si Yul lang yung palalayuin nila. So, Kasi siya lang ayan. na may apektado eh. Siya yung apektado. Yung parents wala naman. Tapos, syempre, di ba, nagtataka siya bakit siya lang. Yung parents niya Oo. bakit hindi kasama. Di ba, kung gusto nila, kasama eh. Kaya lang, hindi pumayag yung parents. So, siya lang yung pinaalis. Ang nangyari, lumuwas siya ng Maynila. Lahat ng papeles niya sa transfer, lahat ng papeles niya sa ganito, sa mga credentials niya, kinuha niya lahat dun sa school. Tapos yung mga kailangan, yan. Tapos, dali-dali siyang kasi pinagmamadali siya ng parents niya eh. Lumayo ka na sa lalong madalit panahon. Lumayo siya. Then after nun, nagkaroon ng mga celebrations. Yung birthday ni Yul, ganyan. Malayo siya sa parents niya. Kahit Pero hindi siya bumalik sa kanila. hindi siya bumabalik talaga. Kasi Okay. advice na rin ng magulang niya na wag nang bumalik muna. Pansamantala. Tapos, birthday niya, lahat, pati graduating niya, yung toga picture niya, wala yung parents niya, dapat nandun talaga. Wala. Hindi siya mapuntahan. Tapos, nagkaroon ng isang araw, practice nung parang graduating. Sa kalagitnaan ng practice nila, nagkaroon yung yung tenga niya, nangangate. Okay. Nangangate. Una, makate siya. Kamot-kamot siya, sige, okay lang. May palala ng palala. Mas, alam mo yung kate na may halong sakit na siya. Oo. So, ang ginawa, ang tendency niya, kinamot yung loob. Tapos, kumuha na siya ng tingting. Parang dinukot niya na. Oo, dinukot niya na kasi talaga parang may something sa loob. Pag ganun niya, ang daming lumabas sa bubong bulate, mga ringworm, centipede, ringworm, lahat ng yung mga worms na na mga parasites sa sa lupa, ganun. Nandun lahat, niya talaga ang sakit. Wala siyang mapagsabihan eh. Hindi, syempre yung mga tao mag-freak out pag nalaman nila na ganun yung nangyayari sa kanya. Baka mag-freak out, baka lalo siyang pandirihan, di ba? Baka may sakit ka. Oo. Baka may sakit to. May kayo dyan. Baka i-expel pa siya. Lalayuan siya niyan. Yung worst. Nag-aaral pa siya, graduating, di ba? What if malaman nila na ganun? Baka syempre, di ba yung yung society ngayon, alam mo na, magkaganyan lang, sabi may sakit ka, judgmental na sila, yan, ganun. Totoo naman. Then, may tuloy-tuloy siya na week na wala siyang naramdaman.
Talagang as in wala. Maginhawa siya, wala siya nararamdaman sa tenga, walang masakit sa ulo, walang tiyan, ganyan. Wala, normal lang talaga. Napansin niya yon. Nung time na yon, napansin niya na parang wala nang nangyari sa akin ah. Naisipan niya, kumustahin niya yung magulang niya. Yun, sad to say, nabalitaan niya yung mama niya, may sakit, malala. Okay. Kailangan daw niyang umuwi. I mean, siya yung nagsuggest. Siya mismo, si Yul mismo nagsuggest na uuwi siya. Ayaw talaga pumayag ng tatay. Parang may alam yung magulang eh, no? Parang may alam. Oo, parang may alam eh. Ayaw siya pa uwiin. Wag na wag ka munang babalik dito, utang na loob. Pansamantala lang. Pansamantala yun, pero pag-graduate na siya. Oo, pag-graduate na. Tapos ayun, sabi, naghihinanakit na siya. Sabi, bakit ganun? Sa times na may nararamdaman si mama, bakit ganyan? Oo. Hindi ko man lang mapuntahan, hindi ko man lang madalaw. Ayoko maulit yung hindi ko na subaybayan yung huling hantungan ng jowa niya, di ba? Oo, Tapos ngayon tama. pa na may sakit yung nanay niya. Hindi niya pa rin mapuntahan. May point naman Sobrang sakit nun sa kanya. Naghihinanakit na siya. Bakit ganun? Bakit ganito yung langit sa akin? Bakit ganito yung tadhana ko? Bakit lahat ng mahal ko? Ganyan. Lahat ng mahal ko nilalayo sa akin. Umiiyak na siya. Ngayon ang nangyari, yung tatay niya nagkwento. Ano pala? Ano talaga sila? May yung nanay pala niya. Lahi. Oo, yung nanay pala niya, witch din. Ni Yul? Oo. Ayos yun ah. Yung nanay ni Yul, witch din. So, kaya pala siya pinaalis. Kaya pala siya pinaluwas muna ng Maynila. Layo. Oo, para lumayo. Kasi once kasi na may nakikita silang image ni Yul, mas magkakaroon ng effect, mas effective yung mga cast, mga curses, ganon. So, pag within the radius, yung tao na yon mas effective. Oo. Tapos, syempre, nung binabasa ko, nagtataka ako, bakit ganun? Ang layo-layo na ni Yul, nakakapag-work So from may home alam pa rin. pala talaga yung magulang kasi yung magulang niya ganun din. Oo, galing ah. So, yung, Issue na. yung time na yon, wala na talaga siyang magawa. Wala na siyang maisip na kung Oo. ano. Nablangko na siya. Parang, bakit ganun? Anong nangyari? Bakit ikaw? Ano ka rin? Witch ka rin? Ganyan. Makukulam ka rin? Hindi ko alam to. Love. Magmula nung bata ako, magkakasama Normal tayo. eh, no? Oo, normal tingin yung niya sa samahan nanay nila. niya. Tapos biglang ganun pala. Tapos ang nangyari, kaya pala may sakit itong mama niya. Nakikipaglaban. Nilalaban. Ayun. Kinokontra nitong nanay yung mga curse nitong nanay Kay ni Yul. Belinda. Oo. Na bedridden yung nanay niya eh. So, yung Siyempre. pagka-bedridden pala na yon, hindi pala talaga siya sakit. Kumbaga, kaya siya bedridden. Bawian. Kaya siya bedridden. Parang sa utak sila naglalaban, parang ganun. Oo, Parang Psych-war. Spiritual Oo. battle. Spiritual battle. So, siguro, yung nanay ni Belinda or yung parent ni Belinda, nakaiga din, bedridden. Oo, no? So, parang ang nangyari niyan, vulnerable sila sa environment. Physical. Oo, physical. Kaya lang ang problema, baka pag pinatay nila or pag sinaktan nila or ginising, baka mas lalong lumala yung effects. Ganyan. Or mas malaking dilubyo yung mangyari. Oo, hindi totoo. May point. So, ang ginawa nito ni Yul, hindi niya sinabi sa parents niya. Umuwi siya. Alo, Ang wala, pasaway, ano? pasaway talaga. Ayun, nasa biyahe pa lang siya, nakakaramdam siya ng hilo, Oo, nakakaramdam syempre. siya ng sakit ng ulo. Kasi lumalapit siya sa radius eh. 'Di ba?
papalapit siya na papalapit, mas nagkakaroon ng darkness Epekto. yung ano niya. Darkness yung paligid niya, yung ano niya, yung pakiramdam niya, ano na, yung parang nawawalan siya ng conscious. Bumibigat na, gano'n. Oo, bumibigat Nawawala na yung siya sa ano niya. wisyo. Bumibigat yung pakiramdam niya. And then, pag uwi siya, nagulat yung tatay niya kasi nasa pintuan yung si Yul. Oo. Sabi, nak, bakit ka nandito? Ganyan. Diba sinabi ko sa'yo, in-advise ko sa'yo na wag kang uuwi dito. Ganyan, ganyan. Tapos, magsasalita pa lang siya. Si Yul. Bumagsak siya. Wala siyang nasabi. Bumagsak na lang siya sa bigla sa lupa. Tapos, yung time na yon, wala nang nagawa yung tatay niya. Binuhat na lang siya. Tinabi siya dun sa nanay niya. Tapos, ito na yung nangyari. Nananaginip si Yul, napanaginipan niya si Belinda. Belinda. Oo. Nagaano siya na nagpapaalam si Belinda na na humingi siya ng sorry kasi hindi man lang parang hindi man lang nila nasulit, hindi man lang nila na parang na-savor yung pagsasama nila. Moment nila, Oo, oo. yung moment nilang dalawa. Nagsusorry siya. Kasi syempre, hindi tinanggap ni Yul yung sorry kasi wala naman talagang dapat mag-sorry doon. Ayan. Oo. Kasi mahal naman nila isa't isa eh. Tapos, pumasok sa story yung magulang ni Sumulpot. Belinda. Oo, sumulpot. GG. Sabi niya, wag mo nang gambalain yung kaluluwa ng anak ko. Ganyan. Tapos pumasok naman yung nanay ni Yul. Yul naman. Naglaban sila. Tapos parang yung psychic war nila, na lang, malala talaga siya yung talaga. Parang, alam mo yung Clash. positive negative na na energy na naggaganon, nagko-collapse siya. Ang lakas mga Doctor Strange na eksena. Oo nga eh. Kaya nga eh. Tapos, yung tatay ni Yul, like, nako-obserbahan niya yung katawan ng anak niya. Nanay. Yung anak, Yung si Yul katawan mismo. ni Yul, yung parang kumukulo yung Bubol-bol. dito. Oo, nagbubukol, tas, yung sa balat. Parang may mga boils, ganyan. Oo, yung boils. Kumaano-ano siya, parang kumukulo-kulo. Tapos yung, yung itsura niya nagiging green. Nag-green talaga yung parang Oo. yung parang tinatanggalan ng hininga na ewan na parang tinatanggal ng dugo. Yung parang inuubos, parang hinuhigop yung dugo ng ng katawan mo, ganun. Ganun yung naobserbahan niya, yung kumukulo yung dito. Tapos nagigreen yung katawan ni Yul, ganyan. Tapos nagkakaroon ng mga ipis-ipis sa katabi, ganyan. Grabe yun, no? Tapos ang nangyari niyan, sa panaginip, sa parang inside ni Yul, nagsasorry siya dun sa nanay ni Belinda. Ni Belinda. Oo. Okay. Nagsasorry siya na nagsasorry, pasensya na ho. Ako dapat yung yung mas napuruhan, ako dapat yung namatay, ganyan. Sinisisi niya yung sarili niya, yan. Ang dami niyang sinabi. Tapos, yun pala, may ni-reveal yung nanay na nakatadhana talaga palang mamatay si Belinda. Belinda. Oo, kasi parang napoprophesize nung nanay ni Belinda na ganon. Ba't niya ginanon pa si Yul kung alam naman pala niya? Oo nga, kasi sinisi niya eh. Magkasama kasi silang dalawa. Pero alam naman pala niya na mamamatay na yung anak niya. Ang niyan, talagang pinuruhan Nagalit niya lang talaga siya. Oo, nagalit talaga siya. Tapos ni-reveal niya din na bata pa lang si Belinda talaga may something na parang kaya din niyang mag-witchcraft, Marunong mag-curse. din. Oo. Pero nilalayo niya. Ayaw niya kasi mapahamak yung anak niya. Kasi once na matuto daw ng witchcraft yung anak niya, may tendency na yung tadhana ng anak niya is magkatotoo. So, once na hindi matutunan ni Belinda yung witchcraft, hindi mamamatay si Belinda.
Eh, kaya lang, Hahaba buhay niya. oo, hahaba buhay niya. Eh, bakit namatay si Belinda? Yun yung Oo malaking nga, doon tanong. yun eh. So, paano? Ibig sabihin, may ginagawa na siya. Eto na nga. Nag-reveal din si Yul Okay. na minsan daw na kapag yung may times na naggagala sila ni Belinda, nagtataka siya bakit yung environment nila nag-iiba. Yung parang mas glowy, mas maliwanag, mas maaliwalas, mas maganda, mas yung paligid parang solemn lang. Yung parang peace, ganyan. Pag sila lang dalawa, parang, ay, ang sarap sa feeling, ang sarap sa pakiramdam yan, ganun. Oo. Ganon. Tapos, minsan daw, pag yung nagkakasakit si Belinda, yung natural na sakit, Gumagaling agad. wala pang isang araw, wala na kagad yung sakit. Yung parang ang lala ng sakit niya. Oo, yung parang, alam mo yung nagka-cancer ka for 20 minutes lang. At least magaling ka na agad. Yung ganun. Yun yung ni-reveal ni Yul. So, yun pala, natuto pala talaga si Belinda ng witchcraft. Talaga. Tapos, yun nga, ang pinaka way daw talaga dapat kung paano mamatay si Belinda is yung yung curses talaga. Kaso namatay si Belinda naturally. Kaya yun yung aksidente. Yun yung pinaka main reason bakit nagagalit yung parents niya. Kasi namatay siya naturally. Imbis na sa curse. Hindi, kumbaga parang hindi nasunod yung... Oo, hindi nasunod yung Tapos syempre... Naghanap silang sisisihin. Tapos nung time na yon na naglalaban sila sa sa psychic psychic battle. May meron silang kasunduan. Parang na naman. Another... Si Yul at yung nanay? Oo, hindi. Si Yul at saka yung nanay ni Belinda, yung nagkaroon ng na kasunduan. Parang ang mangyayari niyan. Si Yul, hanggat nabubuhay siya, hindi niya pwedeng puntahan yung puntod nung wait, ang lungkot naman nun. Nung ni Belinda. Kasi may something na mangyayaring masama pag pumunta siya dun sa puntod ni Belinda. Kasi may parang may force, may seal, parang may seal dun sa puntod ni Belinda na parang once na may pumunta dun na a certain person, may wala kang magagawa. May mangyayaring masama. Di ayun, hindi niya mapuntahan. Wala siyang magawa. Tapos, parang after a week, nagulat na lang silang lahat sa balita na matay yung nanay ni Belinda. Tapos, umokay na yung pakiramdam ng nanay ni Yul. Wala na siyang nilalabanan. Tapos, after a few months, namatay din si Yul. Pinuntahan niya yung puntod ni Belinda. Oo, pinuntahan niya yung puntod ni Belinda. Tapos doon na rin siya mismo namatay. Oo, kaya siya natin. Tapos yung pasaway ni Yul, no? Oo. Syempre mahal niya si Belinda. Pasaway ang kaya nga pasaway. Pero syempre 'di ba, yung doon yun yung ending nun. Magkasama, at least magkasama Juliet sila. Naman pala ng ending nito. Oo. Kaya nga parang rin So far kasi, so far yun lang yun pinaka relevant sa topic ngayon Oo. Hindi kasi guys parang kung alam nyo lang, hindi namin nabanggit kanina. Ang topic namin tonight is about mga guardian, mga pagbabantay sa inyo, mga ganun. Yes. So, teka lang, liliwanag ng matindi yung mukha ko. Unseen guardians. Alagang safe. Kung napansin nyo lumiwanag, dahil sa Excel yun Unseen guardian. So, medyo, ang solid din naman ng storya na yun. Kasi isipin mo, si Belinda, binabantayan ng nanay.
same din kay Yul, binabantayan Yes. din ng nanay niya. Without their knowledge, no? Walang alam si Yul na yung nanay pala niya, ano rin, manggagamot, mangkukulam. Tapos yung mami ni Belinda, ano lang din pala talaga, protective lang din. Yun nga Oo. lang kasi, nakalimutan din ng mami ni Belinda na in all aspects naman may plano ka, may alam ka, Yes. pero meron kasi talagang ultimate source si God eh. So, kung yun yung plano, at least nga, di ba, ginawang natural cause, Oo, hindi oo. yung supernatural, di ba? Ako mas tatanggapin ko yun na kung nangyari man sa kung ako yung nanay o tatay ni Belinda, tas alam ko na ang anak ko mamamatay dahil sinumpa. Oo, parang ang Tas sakit namatay nun, siya no? dahil, di ba, parang Parang- kasi sinumpa, tas parang may magagawa tayo, di natin Oo, nagawa, di ba? At least oo. ito kasi parang talagang alam mo kinuha ni Lord eh. Oo. Parang ang sakit no pag namatay ka ng na dahil sa curse. Yung alam mong hindi alam mong hindi yun yung Oo. gusto ng Diyos para sa iyo, tapos yun kinapat. Parang ang GG yun. parang ang Yun, sakit. sobrang unfair. sobrang unfair nun. Kasi, pero hindi, siguro kasi, alam mo yun, nadala na yung magulang eh. Oo, nadala Nanay, siya. no? Oo. Nanay, so talaga naghanap siya ng masisisi. Pero lakas din ng nung nanay ni Yul. Oo. Lakas din lakas Kasi din, napigilan para- niya. Napigilan niya yung Oo, source diba, of na-prevent pain. niya. Oo. Sa yung scenario na habang nag-usap si Yul, si Belinda, sumulpot yung nanay. Oo. Tapos, syempre, hindi nagsalita yung nanay ni Yul, pero alam mong, sa context lang Context lang nun. Malamang nandun yung nanay, nagpo-protekta lang kay Yul eh. Hindi siya Parang nangingialam, silent protector nire-respeto. lang. Oo, diba lang siya, nakikinig lang siya sa usapan, gano'n, hindi siya nangingialam. Kasi na yun parang sa kanilang tatlo talaga yung problema eh. Oo. Galing Pero ang nga, sarap alam nung magkaroon nanay ng niya ganun yung na boundaries, guardian, no? Oo. Yung Isipin wala mo kang nanay yung- hindi mo alam, pinoprotektahan ka pala from afar. Work from home. Oo. Si God, work from home. Oo. Yun nga yung malupit dun eh. It's anywhere, anytime siya eh. Oo, no? anytime, anywhere, nagpo-protect talaga siya. Uy, pero yan naalala ko tuloy yung... So, na-share na po kami dito guys. Ang ganda nung story to be honest. Maganda yung story na yun. Maganda yung nakuha mo na yun sa Reddit yan. May nalagay ba nila kung kailang year yan? Teka lang, i-credits natin siya. O, i-credit natin yan Oo. para masaya. Galing siya kay IcePop692. Ano ba naman tong number? Dapat ganito. IcePop692. Parang ice cream yun Parang ice cream yun. Ice Pop 612. 692. 692. Oo. Ice Pop. Naisip ko talaga ng flavor ng Ice Pop yan. Mga panahon pa ng table yan Ice Oo Pop. nga, yung pinuputol pang Oo. ganon. Ay, Twin Popsies. Oo. Oo. Yung pinuputol na ganon. Tapos yung, Pero, sabi nila Jollibee daw. Anong year yan pinost? Teka lang. Recent lang. Ice Pop 629. Shoutout sa'yo. 2019. 2019. Tagal na pala, no? Bago COVID, no? Oo, bago mag-COVID. Sino kaya siya dyan, no? Sino kaya siya dyan? Sa ano natin, sa listener natin. Ay, Oo, oh my gosh. ano kaya siya ni Yul? Ano kaya siya ni Belinda? Kasi para malaman niya yung story no? Ay, hindi ko sure kung totoong pangalan nila to pero di ba parang Hindi, yun nga. I mean, kung kanino man siya connected. I mean, kung true to life man to, isang side kaya siya konektado, no? Kay Yul kaya, kay Belinda kaya. Parang nakaka-intriga na. Oy, na-intriga din ako Ice Pop, kung ma-encounter mo yung video namin, Oo. credit sa storya mo. Kung true to Galing. life to, maganda yung storya. Gusto sana naming malaman kung saan side ka nang galing. Kung kay Belinda ba o kay Yul. Oo. na-intriga kami. Pero, kung hindi man siya true story, maganda yung pagkasulat. Kasi, realistic. Very Nangyayari yan eh. Oo, parang napapanahon na yung mga silent battles tapos hindi mo alam may guardian ka pala. Saka very, very, very logical din yung actions ng mga nanay. So, kahit nga walang ganyan yung nanay, alam mo yan, manunugod na lang ng bigla yan. Wala kang alam. Hoy, bakit mo na yan ako? Diba? Siya Oo, hindi diba, isipin mo na lang yun. Pero totoo, may ganyan kaming story na
Saan ba? Kailan ba yun? Dati ako, noong mga 2011 ata yun. Siyempre, di ba, parang isipin mo. Hindi naman siya na-tits. Mm-mm. Pero, ay hindi, yung tito namin, yun na-tits yun. Pero dapat talaga, matagal na siyang patay. Parang, dahil nga sa nangyari sa kanya. Pero, di ba? Para, as in, bata pa lang ako, alam na yung storya na yun. It's been going na, sabi, binenta daw niya yung kaluluwa sa demonyo, ganyan. Ow. Never naman naniwala nung bata ako, never talaga. Pero, sabi ko nga nun yung pamilya ko, parang, punong-puno ng kababalag. Tapos yung mga kapatid ko pa, mga doctors at lawyers, di ba? Mm-mm. So, binabrush off lang din nila. Pero nung tumanda na ako, tapos yun nga, nalaman nila yung calling ko na yun. Unti-unti lumabas yung storya. So, dumating sa point, nilapit sa akin nung ate ko, yung panganay. Yung doktor to, doktor to. Pa yung nagtanong, sabi niya, Lex, baka pwedeng tingnan si ganto, so, tito natin. O bakit? Ilang taon ko na kasi talaga natataningan niya. Hindi lang Hindi ako kahit namamatay. kahit ibang doctors hindi namamatay. Kasi talagang kung titingnan nga naman daw talaga yung findings, dead talaga siya dapat. Wala, Physically, parang walking dead. physiologically ganun. dead. Oo. Totoo. Anyway, long story Literal short. na walking dead no? Na-confirm namin. So, sabi ko, basta kailangan ko lang sa inyo, prayers. Pag-pray nyo lang to, pag-pray nyo yung mga gagawin ko, pag-pray nyo yung mga mangyayari coming days. So, yun, sa mga findings, medyo mahaba sa story, kaya pinakat ko na. So, yun, na-confirm ko siya, na-verify na gano'n. Kahit yung mga anak niya, nagulat din, kasi hindi rin naman na-expect ako lang din pala yung hahawak. So, after nung na-confirm lahat, na-verify na lahat, sinabi ko na more or less. Hindi ako nagbibigay na exact kasi syempre, ano pa rin yan, yung final say dyan na God pa rin eh. Kasi syempre, malay mo, ibigay ni Lord. Bigyan pa ni Lord ng chance na, alam mo yun, makapag-spend dun sa sanity niya. Kasi na-miss out ko yung important part. So, yung isa sa na-confirm ko kasi, yun nga, nagsistay sa loob niya is yung demon na may-ari nung soul niya. So, yun yung nagpapaano, so, dinideceive na lang. stay alive. Ginagamit niya na lang na meat suit yung katawan nung tito namin. So, basically, yung tito namin, wala nang control. Ouch! Wala na siyang control. So, by technicalities, possessed na rin siya. Oo. Pero, kasi ang may control na is yung demon na hindi na siya. Pero may times nga, kasi syempre nakikilala niya kami, nakikilala niya yung mga anak niya. Then mawawala, kasi totally hindi niya makikilala. Then mag-iba yung mga ugali, ganyan. So, kahit nga mga shrink noon, tinignan siya, wala naman daw mental instability, walang mental issue. So, yun nga, physiologically, nagkasakit nga doon naman talaga siya. So, yun. Kaya mga doctors ang may handle sa kanya, medical. Anyway, yun, confirm yun. Sinabi ko lang, more or less 2 weeks. Kasi, to be honest, ready na talaga yung family. Nakabili na ng lote, nakabili na ng yung plan panlibing. Oh my gosh. Yun na lang, siya na lang talaga, literal. Siya na lang hinihintay. Siya na lang inaantay, literal. Pwede ba mamatay ka na? Isipin mo very rare yun very rare yun. Oo. Kasi di ba, madeds ka muna bago, as much as possible nga, ayaw mo bumili ng lote. Iba nga ganito for, naiplano na agad bago pa mamatay yun kasi yun, gano'n naman talaga. Pero ito, talagang literal, pati yung mga panglamay nandyan na. Kasi yung lote, yung lote, insurance or whatever, yan, nape-prep mo yan Pero yung sa mga lamay, medyo hindi masyado, di ba? Kasi natin yun nature natin bilang tao yun na ayaw muna natin i-embrace yung part na yun. As much as possible, ayaw natin dumating. Kumbaga plan lang. Kaya so parang nangyayari, ang defense mechanism natin bilang tao, hindi natin, parang hanggang doon lang sa mga St. Peter, ganyan, di ba? Mga ganon lang. Pero yung bibilin mo na agad, ito, panglamay. Kumbaga yung sa kanya, parang hihiga ka na lang. Literal sa kanya talaga, hihiga ka na lang. Ganon. So, sabi ko nga, 2 weeks na, give or take 2 weeks, ganyan. Pero again, if mag-extend siya, it's because of God's grace din. Pagka nag-extend yun, advice natin, mga pinsan natin, na talagang they spend their time with Him. Kasi ibig sabihin, siya na yun. Hindi na yun yung nagpo-possess sa kanya or anything. So, talaga yun lingering yung ginawa, hindi siya yung possession na yung hindi siya yung talagang naninira lang ng pamilya. Pero talagang naglinger siya doon at pinul niya sa poverty yung tao. Kasi nakuha niya na yung gusto niya doon sa tao, sa tito namin sinorender, imbis na sinorender yun nga lang kasi, again, for
um, Christianity-wise, Mm. if sinurrender mo sa maling entity, yung troubles mo, hindi ka mabalik doon. Alam mo yun? Yun lang. Oo. So, instead na sinurrender niya kay God yung poverty nila nun, sinurrender niya sa demon. Well, hindi rin naman siya aware. Hindi niya rin naman talaga alam na demon. Yun, that's how demons deceive us eh. Minsan, hindi mo alam na bebenta mo na yung kaluluwa mo. Oo. Diba? Hindi mo Ang rin lakas alam pa yun. naman ang lakas pa naman taunt ng mga Oo, demonyo. kasi syempre, worldly needs eh. Oo. Diba? Diyan tayo na-focus sa worldly needs eh. So, iba pa rin eh, pagka talagang nire-remind natin yung sarili na natin, focus natin kay Lord. Eh. Pero, ayun, hindi ako sa nagiging nagpapa-religyoso. Alam ni type, hindi ako religiosong tao. Alam na Talagang alam ko na-prove yan. lang talaga to. Proven lang talaga to na yung mga yung presence talaga niya. Anyway, yun. So, ano lang din, in fairness naman, nakita nung nasundo ko yung kay yung tsuhin natin. Nakita ko naman yung regret niya. Nakita ko yung I'm not sure if he repented at the last moment kasi hindi naman ako yung nagtawid sa akin. So, hopefully nung last moment niya nakapag-repent siya dun sa pagbenta niya. Kasi nothing is impossible naman kay Lord. Kung nag-repent siya after dahil binenta niya ang luluwa niya, I mean, kasi the purpose naman is to salvage his family. Yun nga lang, mali siya na pag-surrenderan, 'di ba? Na-surrender niya sa demon, naisahan siya. So naghirap yung family, ganyan. Although I'm proud to say na yung pamilya niya, yung kahit alam mo sobrang hirap ng buhay nun. Sila sa mga pinakamasarap maglugaw at goto sa Taytay. Wow, gusto ko matikman. Bakery. Promise. Ewan ko lang ako hanggang ngayon kasi syempre nung nag-pandemic, hindi ko alam kung tinuloy nila eh. Pero yun, tapos yung isa pa ng pinsan namin noon, magaling mag-bonsai. So, kahit sabihin, diba, isipin mo yung struggle nila pero sobrang resilient pa rin sila, diba? Napakagaling. Eh, yun nga yun, isipin mo yung dad nila nadali ng demon pero sila, they kept their faith. So, talagang they were still able to go through. Yun naman yung So, maganda binantayan doon. pa rin talaga eh. Diba yan yung bantay? So, work from home. Isipin mo si Lord, binantayan pa rin sila, diba? Tapos, Totoo. tawa po yun, isa sa mga bantay ni Lord, pinadala niya. Yung pala kamag-anak din, diba? Yun yung maganda yung totoy doon, na kamag-anak nila, diba? Same Totoy lang. Totoy lang na kamag-anak nila, hindi pala yung by the long run, yun din pala yung mag-a-address ng issue din. Ang kulit din eh. Galing na yung God works in mysterious ways talaga. Parang yan, yung nanay ni Yul. Oo, ni Yul. Galing, no? Oo. Isipin mo yun, ikaw, anong marireact mo, malaman mo, mama mo pala, manggagaway, manggagamot. Oo, sobrang gulat ako siguro. Parang, Magaling, bakit no? di mo ko tinuruan Charot Pero lang. ang lupit. Napagaling nung nanay ni Yul, napakalakas. Both Sabi, parents are hanga ako protective kasi. Oo. Diba? Pero mapapaisip kayo, no, kung yung tatay ni Yul. Hindi ko sure. Diba? Pero siguro yung nanay Kasi, lang talaga. Kasi ang strict din ng tatay. Oo. Di ba sinabi ko sa'yo kung babalik dito? parang parang feeling ko may alam din siya about kay, Diba? sa asawa niya. Sa nanay ni Yul. No, parang, Pero paisip ka din, no, what made Belinda push na yung i-pursue yung witchcraft skills niya, no? oo nga. Parang gusto ko season 2. Season 2. Kaya nga, Wala na kasi Ice siyang Pop, karugtong. baka naman. Ice Pop, Oo. baka may katuloyan. Ice Pop, pa lang. Sayang. Maganda. Pero ang Good ganda pick, nung good pick ng story yan. Ang Good ganda pick nung ng story yan. story talaga. Ganda. Romeo and Juliet in Magic. Gusto ko yan. Medyo tragic talaga yung ending, pero Oo. ang tibay din ni Yule, no? Talaga pinuntahan niya pa, eh, no? Pero yun, medyo sad yun kasi parang ka na rin in a way nag-suicide nun, eh. Oo. No? Hindi, gusto ko Pero nang in a makasama good yung way jowa ko. kasi makikita niya naman makakasama niya si Belinda. Yung Hindi ka love of- sure. Pero Hindi ka sure. Di ba yun? Parang maliligaw sila sa pag namatay kasi Limbo? pag namatay Sa kasi limbo. sila di ba namatay sila, yung souls nila parang Ligaw? Oo, yung Hindi, depende. Kasi si Belinda namatay siya natural cause, eh. oo, sa bagay. So, syempre, purification, pagdadaanan mo yung consequences of your sins, tapos you'll rejoin kung alam mo yun, by the judgment, Oo kung nga. langit ka ba o sa hell, diba? Magkaiba yun sila na, ng kaya cause nga parang, ng death. Oo, eh. Kaya nga nalungkot kay Yul. Ba't pinilit mo, bro? Kasi baka mamaya,
Oo, sa ibang sa Di ba ibang pa? tadhana ka mapunta. Oo. Dahil, kasi medyo selfish yung decision Oo. mo na yun, tol. Di Medyo ba? selfish nga. So, baka mamaya, hindi mo makita si Belinda. So, yun, guys, yun, narinig niyo yung mga linag na namin ng mga palabas. Oo. Pero, Watch out. hopefully, nag-enjoy kayo sa story. Ako, nag-enjoy ako doon sa napili ni type na story. Mm-mm. Ganda. Kung na-relate kayo, guys, kung may mga ganyan kayong storya, please feel free. Comment kayo sa amin or Yes. yung email ko naman nandun sa may description. So, send kayo ng sa yun. Marami sa Reddit, guys. Hanap kayo sa Send Reddit. kayo. Oo. Pero mas maganda ang storya nyo mismo. Mas gusto namin much marinig better. yun. Kasi Tapos kung gusto nyo namang sumulpot dito, mas okay. Kwento nyo sa amin. We encourage work you from strongly. home din. Work from home din. We encourage you. We encourage you. Yun, we encourage you. We encourage you. We got it all for you. To join us na Mm-mm. ikwento nyo sa amin yung experience na yan. Kasi kahit sabihin mong hindi ka na nag-on-site, yung call center stories, yung may mga work from home pa rin na yung mga nakakaranas ng ganyang kababalagan, Palit yan. Diyos ko, ako nga dito sa bahay. Bahay nila JR to. Pagpunta tayo ng Bacolod, tingnan mo. Anyway, yun. So, it's a fun episode, guys. Again, Woo. we wanna invite you. Send kayo ng story nyo. If it's better for you na mag-join sa amin, we welcome you with open cameras. Open cameras, yes. Open cameras at makikinig kami for sure. At may kipagkwentuhan sa inyo sa storya nyo mismo. Hopefully, no? Mm-mm. Hopefully, hindi na lang kami dalawa yung nagkikwentuhan dito. Oo. Parang Gusto sana nakakasawa. namin yun, Charot lang. Gusto sana namin yun. Para mas maging talagang literal weekly tayo, Oo. di ba? yung may Kaya, may mga guys, regular guest, ganon. Oo. Na Any last words sa mga natin? Video audiences natin. Audio siguro listeners. na lang, if may mga want kayong like yung chill na kwentuhan, pwede kayo dito sa amin. Meron dang isang segment din si Cross na kamusta podcast. Thank you Yun. sa pag-plug niya. Pwede din kayo doon kung gusto niyo ng kakwentuhan about sa life, about sa stressful na ganyan pa. Pero wag naman tayo pumunta sa politics kasi ayoko. Medyo tayo doon, medyo tagilid tayo doon. Pero yung mga fun kwentuhan, like mga experience yung nakakatawa, mga roller coaster rides, pwede kayo doon sa Kamusta Podcast. Yes. And if want niyo naman ng medyo nakakatakot o takutan na medyo may pagka-supernatural, dito kayo sa amin sa PMS na once a year lang po mag-podcast. Ito swerte, twice a year na. Sinuwerte twice a year. Tapos next year, thrice naman. And then hopefully guys, maging weekly din talaga to. Magiging weekly yan. Weekly. Mas maganda kasi pero sana guys, may kasama tayo, no? Yung parang sila masaya Midnight. pag may guest, Ay, sila Midnight, sila. magkikwento, eh. Pangalan nun, Random Boy. Nakalimutan ko yung pangalan. Sila RB. Oo. Siyempre kasi marami na po din mga naging busy sa work, Oo. so hindi na po natin sila mahatak-hatak na basta-basta. Pero kayo, guys, mas okay din yung mga hindi namin kilala. Mm-mm. Kasi at least ma-share nyo sa amin yung mga kakaiba nyong experiences. Sa akin, last few messages for me sa episode na to, guys. Respetuhin nyo lang din yung mga nakasalubong nyo kasi hindi nyo alam, baka mamaya meron din silang gift na ganyan. Tulungan na lang natin silang hindi gamitin sa masama, no? Mm-mm. By treating them right, no? Hindi. Mamaya bigla, masyado mong... magkabukol ka na sa Oo, diba? Uso pa naman road rage Oo. ngayon. Mamaya mag-road rage ka, yung makakabangga mo. Meron pala, marunong no? pala. Oo. Pag uwi mo, may radiator yung katawan mo, diba? Kumukulo. Ano ba yan? So, alaalalay lang tayo, guys. Bali, pagka ganyan huwag tayong reactive. Oo. Huwag tayong reactive. Daan sa mabuting Yun, guys. usapan. True. Idaan natin sa mabuting usapan. Lahat yan nadadaan sa mabuting usapan. Mabote, yes.
parang last, tagal na natin bago uminom, no? Oo. Anyway, yun guys, sobrang again, it's your boy Pepe, also known as Cross, with I am Jean Jordan, also known as Type. Yeah. yon. And this is TMS, The Midnight Society, bringing you creepy stories, thrillers, horror experiences, personalized at depende na sa inyo. See you guys on the next episode. See you Hopefully, ma-join guys. na kayo sa amin, guys. God bless.